everyone, sharing for today is about Romans 3:23. For all have sinned and come short of the glory of God. Ang lahat tayo ay nagkakasala sa harapan ng Panginoon at hindi tayo nakarating sa pamantayan ng Diyos dahil sa kasalanan ng tao. Ngunit ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita sa 1 John 1:9, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive our sin and cleanse us from all unrighteousness. Kung tayo ay makasalanan sa harapan ng Panginoon at nagsisi po tayo at tinanggap natin ang Panginoon na ating sariling tagapagligtas, tayo ay patatawarin tayo ng Diyos. Ang kasalanan ay nagsimbolo ng basura ng buhay natin. Lahat na kasalanan ay hindi naging kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. Lahat na sama ng loob, galit, hinanakit, tampo at paghihiganti, lahat po yan ay sama ng loob. Ito po ay basura ng buhay natin. Ito ay hindi naging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Nais na Panginoon na bigyan po tayo ng buhay. Ito ay pangako niya sa atin dahil ang sabi niyang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kamatayan ay nag-emphasize po ng eternal death sa dagat-dagatang apoy. Ang tao na makasalanan ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. Ngunit mayroon po siyang kondisyon. Yung regalong binigay niya sa atin ay buhay na walang hanggan sa piling ng kanyang Ama sa langit. Ito po ay buhay na walang hanggan na binigay ng Diyos sa atin. Kung tayo ay magsisi ng ating kasalanan, kapatid, ngayon pa lang pagsisihan po natin ang nagawa nating kasalanan dahil hindi po makapagligtas ang ating religion. Ngunit ang nais ng Panginoon, mayroon tayong tamang relasyon sa Kanya. Kung tayo ay magsisi at tanggapin natin siya na sariling tagapagligtas. Simula ngayon, lumapit ka sa Panginoon at humingi tayo ng tawad sa Kanya. Habang hindi pa huli ang lahat, sa muling pagbabalik ng Panginoon, haharap tayo sa judgment. Sasabihin ng Panginoon sa iyo, ano ang ginawa mo nung ikay buhay pa sa lupa? Ano ang ginawa mo nung ikay malakas pa? Nagsisi ka ba ng kasalanan mo? Ngayon pa lang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan, kapatid, habang tanggapin natin na ating sariling tagapagligtas. Nais mong tanggapin si Jesus sa pamamagitan ng panalangin nito. Kapatid, manalangin po tayo. Sumunod ka sa panalangin sa pagtanggap sa Panginoon. Sabayan mo po ako. Panginoon, ako'y dumudulog sa iyo sa oras na ito. Humingi po ako ng tawad sa iyo. Sa isip, sa salita at sa gawa, patawarin mo po ako, Panginoon. Ako'y nagkakasala sa iyo. Tinatanggap kita na aking sariling tagapagligtas. Simula ngayon, paghahari ka sa buhay ko. Simula ngayon, isulat mo po ang aking pangalan sa libro ng buhay. Simula ngayon, paglilingkuran kita habang ako'y nabubuhay. Ito po ang aking samot dalangin sa matamis na pangalan na Jesus. Amen and amen. Kapatid, kung tinanggap mo si Jesus na iyong sariling tagapagligtas, ngayon po ay pinagpala ka ng Panginoon. God bless you, kapatid.